Morning, Church! Isang karangalan po na tumayo po sa harapan po ninyo. Purihin po ang Diyos. Katulad nung ilan talagang nakakaba pong tumayo dito. Napakasarap pong umawit sa Panginoon. Habang tayo po'y maawit, ako po'y nare-reflect ko ang aking sarili. Nung ako po'y wala pa sa Panginoon na hindi karapat-dapat na ibigin ng Diyos. Kumbaga sa buhay natin basura. Pero purihin ng Diyos, nakakatayo po sa inyong harapan. Amen? All glory and praises to the Lord. Purihin po ang Diyos. Okay. So, ngayong umaga po, bagong lahat, dahil kinakabahan po ko, tayo po'y manalangin. Samahan po ninyo, tayo po'y tumayo para sa isang manalangin. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, sama-samang nananalangin sa iyong pangalan, O Diyos. Samahan mo kami sa paglilingkod namin, Ama. Itinataas po namin ang gawain ito. Naway maghari ka sa aming mga puso, maghari ka sa lugar nito. Reign in this place, O Lord. Ang iyong banal na espiritu ang siyang maghari sa lugar na ito, Ama. At ang iyong pangalan ang aming itataas. Kalugdan niyo nawa, Ama, ang gawain ito na ikaw lamang ang pinapapurihan at sinasamba magpakailanman, Ama. Ama, itinataas ko po ang aking sarili sa inyo. Patnubayan niyo po ang iyong lingkod. Makita nawa ang iyong pangalan sa bawat salita na aking lalagag. Bigyan mo ako ng sapat na karunungan at kaunawaan, Ama. Patnubayan mo ako na makapagbigay ng kaluwalhatian sa pangalan mo, Ama. Ama, puspusin mo rin ang pagpapala ang aking mga kapatid. Kumilos ka sa bawat isa, Ama. Ang lahat ng desire nila, ang lahat ng panalangin nila, dinggin mo, O Diyos. At patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming pagkakasala, sa aming mga kahinaan, sa aming mga kapagkakulangan sa inyo. Nariyan ka palagi para kami palakasin. Punuin ang lahat ng pagkukulang na ito dahil ikaw ang Diyos na dakila, tapat, magpakailanman, and your love endures forever. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Okay. Ngayong umaga po ay pag-uusapan natin ang a Christian walk. So, katulad ng mga nakaraalipas, run of the Christian. So, parang halos magkakaano. Ito naman talaga kasi ang ating sa buhay natin sa mundong ito, wala tayong ibang dapat gawin kundi ang mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. So, sa umaga nito, pag-usapan natin, paano ba lumakad ang isang Kristiyano? Diba? So, paano? So, sabi ng Biblia, makikita daw ang isang Kristiyano ayon sa buhay. Diba? Galatians 5:22. So, the fruit of the Holy Spirit. Yun lang ang katibayan. Hindi yung nagsasamba tayo. We speak in tongues. Palasimba ka, pala-attend ka ng Bible study. Lahat, hindi ka uma-absent sa gawain, sa ministry ng Diyos. Ngunit, hindi naman nakikita sa ating buhay. Hindi nagliliwanag. Hindi tayo naging asin sa mundong ito. So, pag-uusapan po natin, paano ba lumakad ang isang Kristiyano? Napakaganda ng testimony ni Sister Offie, no? Na sa lugar, totoo po yun, no? Kahit ako, kinakabahan po pag nag-share sa probinsya. Kasi talagang, iba talagang Pero, purihin ng Diyos, tayo po'y nakakatayo dahil siya ay totoo at tapat. Talagang totoo ang iyang mga salita. Hindi tayo mahihiyang sabihin o ibahagi dahil makapangyarihan ng kanyang salita. Amen? Siya yung tumutuwid at nagtatama ng ating mga maling gawa. Amen po? So, pag-usapan po natin. A Christian walks. So, ano po ang natin? So, ito po yung ating verse. Dalawa po, no? I-comparison natin. So, before, itinuro ito ni Moses. No, when Moses lead the Israelites from Egypt going to the promised land, ito po yung tinuro nila at binigay ng Panginoon sa kanila. This is a great
on the first and greatest commandment of God. Amen? So sabi doon, tinabasahin natin sa Deuteronomy. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. You shall love the Lord with all your heart, with all your souls, and with all your strength. Ngayon, pumunta tayo, natapos si Moses, pumunta tayo sa Mark. Dito naman, ang nagtuturo, ibang senaryo to, si Jesus Christ na. Si Jesus na ang nagministeryo at itinuro pa rin ito. Sabi dito sa Mark 12, actually mag-start sa 21 sana. Pero parehas lang naman ang 29, Hear, O Israel din. So dito tayo sa 30. And thou shall love the Lord thy God with all your heart, with all your souls, with all your mind, and with all your strength. Parang naging 4. So yun na pong pag-uusapan natin. Dahil latest version tayo, kay Jesus Christ tayo, ang gagamitin natin yung Mark 20. So 4 na bagay ang sabi ng Panginoon, paano lumakad ang isang Kristiyano. Love God with all your heart, with all your souls, with all your strength, and with all your mind. Amen? Kasi marami po nagsasabi talagang ang panahon nagbabago. Amen? Ang tao noon, iba mag-isip kesa ngayon. Kaya dinagdagan natin with all your mind. Amen? Diba? Si Jesus ay talagang alam na alam, matalino ang ating Panginoon. Lahat ng karunungan at kaunawaan sa Kanya. Amen? So, kanino natin ibibigay ang ating buhay? Diba? Kanino? Ako talagang testimony ko sa buhay ko, napakabuti ng Diyos. At kailanman, hindi na po, buong pamilya ko, sabi ko, ito lang ating may bibigay, ang maglikuran ng Panginoon. Wala naman iba. Kahit naman maging mansyon ang bahay ko, maging ano man, ginto yung mga gamit ko, walang kwenta lahat yun. Amen? Ang mahalaga, nasa Panginoon. At ito ang pinaka-importante sa isang tao. Wala na po. Mapasayo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Bali, wala rin. Dahil magsasaya ka dito sa mundong ito, habang buhay mo namang pagdudusahan yan. Amen? Pagdating na ng paghuhukom. Amen? So, ano nga ba? No? So, sabi ko, 4 na bagay. 4 na bagay. So, next slide tayo. Sabi, ano yung una? Tingnan natin. Paano nga ba tayo humakad? Una po, sabi dito, love God with all your heart. Paano nga ba ibigin ang Diyos ng buong puso? Ito po ang napakalaking hamon sa atin bilang isang Kristiyano na mahalin talaga ng Diyos ng buong puso. Kasi madaling sabihin, mahal ko ang Diyos. Pero hindi nakikita sa atin. Diba? Pagkaroon na yung ng ano, no? Pag tayo ay, example ito, mayroong problema. Sino ang hinahanap natin? Lakas muna natin. Pag wala na tayong magagawa, saka pa lang tayo lalapit sa Panginoon. Saka pa lang tayo manalangin. Saka pa lang tayo magpapasting, magkukulong. Wala ka nang magagawa. Pero lahat ng paraan, gagawin mo muna. Amen? Lahat gagawin. Hanggang sa sukdo lang, wala ka nang magagawa. Saka ka lang mag-iiyak, magkandara pa sa Panginoon. So, anong gagawin? Bilang isang Kristiyano, ang pagmamahal sa Panginoon buong puso, you have to seek Him first. Diba? Matthew 6:33, this is my Bible first. Talagang hindi ko nakalag ito. Seek first the kingdom of God. Totoo po ito. This is my testimony. Nung buhay ko, nasa Cavite pa lang kami, ang gulo-gulo talaga. Lagi kaming nag-aaway ng asawa ko. Gutom talaga. Wala ang financial struggle. Tinutulungan ako ng magulang ko, kinukuha yung mga anak ko kasi hindi ko kaya pakainin. Totoo po yun. Pero sabi lang, isa lang na sinabi ko, sipag-sipag namin halos hindi na nga natutulog si Mami, 24 hours na yata sa patahian doon sa Cavite. Ako nagtatrabaho, ang galing kong negosyo, rumakit, pero nagtataka ako bakit wala akong pera. Ito, sabi sa akin, isa lang ang kulang sa'yo, hindi sipag, hindi trabaho. Seek God first. Seek God first. At nung ginawa ko yun, at naniwala ako doon, tama nga, we have to seek God first. At babaguhin natin. Babaguhin ng Diyos ang buhay natin. Wala akong kasablay-sablay mga kapatid. Napakabuti ng Diyos.
Hindi po siya gagawa. Walang ama na magpaplano ng anak niya na ikakasama. Laging mabuti yan. Hindi man natin tanggap ang kanyang pamamaraan. Hindi natin maunawaan. Ngunit ang kanyang plano ay higit sa kahit kaninong mang plano. Amen? Kaya, we have to seek God first. Seek Him first. Maging prioridad natin, isa puso natin lahat ng kanyang panukala, lahat ng kanyang nais. Alamin natin. Paano nga ba natin malalaman? Diba? Sabi dito, blessed are they keep His testimonies and seek Him with all thy heart. They also do iniquity. Diba? Sa pamamagitan ng paghanap natin ng kayang karunawan, ng kailangan, hindi tayo nagkakamali. Diba? Kasi, talagang yung wisdom niya, talagang walang, He is perfect. Bakit pa tayo magtitiwala sa iyo? Dito na tayo. So, they also do iniquity. They walk in His ways. Ito tayo, bilang mga Kristiyano, inaalam natin ano ba ang kalooban ng Diyos. Nagplano tayo, may gusto tayo, may desire tayo sa puso. Seek Him first. Ask Him. Sa pamamagitan ng pray. Prayer. Prayer is very powerful weapon. Ano pa man din? Testimony. Napakalaking bagay sa buhay natin. May kaibigan ako, sabing gano'n. Sabi niya sa akin, sabi niya, adik ako dati. Sir, talagang sakit ako ng ulo ng mga magulang ko. Sabi niya, hindi ko ma-explain kung grabe ang sakripisyo ng magulang ko sa akin. Sabi niya, talagang napakasaway ko. Pero hindi ko alam kung paano ako nagbago. Pero dahil siguro sa nanay ko, matindi ang panalangin. Sabi, mga kapatid ko, matindi ang panalangin sa akin. Kaya ako ngayon siguro nagbago. Hindi ko naman alam eh. Basta naisip ko lang, ayaw ko na nun. Ayaw ko ng drugs, ayaw ko na mag-inom. Dahil matindi. Sabi niya, doon ako natuwa. Dahil matindi ang panalangin siguro ng nanay ko sa akin. So prayer is a powerful weapon. Sa lahat ng daing ninyo, sa lahat ng nais ninyo, we have to pray. Hindi man ngayon, hindi man bukas. May nag-testimony dito, taon, bago sinagot. Pero praise the Lord. Prayer is a powerful weapon. Amen? So seek Him first. So paano pa? Next slide. Pagmamahal, bilang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, we have to living and loving faith. We have to live according to His love. Una tayong minahal ng Panginoon, kaya tayo umiibig. Amen? So, paano ba natin i-apply itong living and loving faith? Sa mundong ito, no? Ako sa sarili ko, no? Makikita natin yung nagpapalimos. Marami na yun, nagkalat ngayon. Pag ako lang, minsan perception ko, nakakasala rin ako, grabe naman tong mga tao to, laki-laki, ang tamad-tamad. Diba? So, ang daming concern. Diba? Kumpir mo, ako nga, kahit lang ako, pero nagsisikap ako. Diba? Kaya ako hindi nagpapalimos. Sa akin lang, no? Pero hindi pala siya, taliwas pala. So, living yun. Kasi, hindi naman natin alam kung anong naging kalagayan niya, bakit siya nagkaganon eh. Bilang isang Kristiyano, humingi siya ng pag-ibig-mamahal, ibigay natin. Huwag na nating isipin ang ano pa mga bagay. Kasi doon, yung puso natin, nagiging corrupted. Amen? Laging nag-iiba tuloy yung pag-iisip natin kapag yung puso natin hindi naaayon sa Panginoon. Tingnan mo, yung kanta natin, we love by God nung tayo po ay hindi naman kaaya-aya. Di ba? Reckless, sabi ng kanta nila, reckless love. Di ba? Hindi naman tayo mabuti lahat, pero inibig pa rin tayo ng Panginoon. Di ba? Di ba? Hindi naman tayo magaling, hindi naman tayo, pero ibinigay niya yung buhay niya sa atin. So, we have to do the same. So, kung may ibibigay ka, di magbigay ka, huwag ka na magsalita kung wala. Di ba? So, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa, kasi yung puso mo, nagiging kurang. Tandaan mo, ang puso mo, si Kristo yung laman. Amen? Bakit? Nasa iyo yung kanyang espiritu. Ito yung buhay natin, ang katawan natin ay yung templo ng Diyos. So kung nananahan ng Diyos sa atin, hindi tayo dapat nag-iisip ng mga
Alam mo yun, ng mga hindi kaaya-aya at hindi naman kalooban ng Panginoon. Tama? So ganito tayo dapat maglakad. Alisin natin yung makakasira sa ating pananampalataya o makakasira sa ating paglakad bilang Kristiyano. O baga mamaya maputulan tayo. Ilaw kasi hindi na tayo nagliliwanag. Kasi pag makikipagtalo ka, sa ano, so, Paladigo, nabangga. Pero kung kasalanan mo, may pagtalo. So ano nangyari? Kita mo sa balita, di ba? Nag-aaway, naglabasan ng baril dahil sa road race, di ba? Kasi nga, sa puso nila, wala si Kristo. Pero kung if they live a loving faith, ano bang itinayo mo muna ang pagkas? Di ba? So walang kwenta yung sasakyan Magasgasan. Una-una, nung una ako nagagasta, ganun ako. Talagang gusto mong kumutan. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Gamit lang yan Mawasak yan kung mawasak yung dati ang tao, hindi. Kasi mahalaga sa tao, sa Diyos ang tao Amen? Kaysa gamit, ano pa mang gamit. Di ba? Walang kwenta lahat yan. Ang importante sa Diyos, ikaw, kapatid. Ikaw. Ikaw ang nais ng Diyos, hindi yung yaman mo. Hindi. Walang kwenta lahat ang handog nating material na bagay. Anong higit sa Kanya? Ikaw, kapatid, ang puso mo. Yun ang nais ng Diyos. Lumakad tayo ayon sa Kanya na kaawal. Pakalampaan natin ang Panginoon. Diba? We have to live a loving faith. May isa pa akong blessed ako sa isang kwento. Ako po kasi, bilang isang pastor, hindi naman pasensya na, hindi ko nakapag-ministry ng visitation. Pero pag once may nakausap ako, gusto kong makinig sa kwento. Kaya marami ang kwento na lang. Marami ang kwento. Nakatutuwa ko, even daw yung isang babae, hindi niya pa daw nasabi sa magulang niya. Pero nasabi niya sa akin, sige, ang babae, itong batang ito, sabi niya, Pastor, hindi niya akala ng pastor ako, huwag niyo pong sabihin. Yun po, kasi kinausap ko ito, kasi marami akong hindi na nakitang hindi maganda sa kanya, kinausap ko siya. Ngayon, pero hindi ko siya kinurse, pinakinggan ko yung kwento niya. So, na-rape pala siya nung bata siya, di ba? Nung na-rape siya nung bata siya, nagkaroon siya ng desire, ng sexual desire, dahil sa nangyari sa kanya. Sabi niya, Pastor, wag ko daw sa... So, ibig sabihin, bakit siya naging ganun? May nangyari, may dahilan. So, kung i-judge ko siya, ayon dun sa nakita ko, di ba? So, we have to live loving faith. Pakinggan natin yung taong ito at i-apply natin ang ginawa ni Kristo sa buhay. Amen? Mahalin natin siya. Ang minamahal natin ang tao. Winawaksin natin yung maling gawa. Kasi ito yung nais ng Diyos, ituwid natin. Pero, kausapin isa natin ng mahinahon. Na mayos, unawain natin. Ganon din ang Diyos, na unawaan tayo. Alam niya ang laman ng tayo. Talagang, siya yung gumawa sa atin Kaya alam niya na talaga tayong mabuti. Amen? Ang puso natin ay mabuti. Nakurap lang ng mundong ito. Diba? So, ganun tayo lumakad. Lumakad tayo ayon sa pag-ibig ng Diyos. Kung paano umanawa ang Diyos, yun din tayo. Kasi tinanggap na natin siya bilang ating Diyos at ating tagapagligtas. We have to live according to His love. Unfailing love. Kahit sino ka man, ano ka man, huwag tayong mag-judge. Amen? Hindi natin alam kung ano ang pinagdaanan ng taong yun. Bakit siya naging gano'n? Pakinggan natin at mag-share tayo. Alam mo, kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Naunawaan ko yung pinagdaanan mo, pero hindi yan ang nais ng Diyos. Basahan mo agad ng verses. Ito po yung sabi. Diba? So yun po, dalawang bagay laging tatandaan natin. To love God with all your heart, dapat makikita sa atin. Mahalin natin. Pagbutihin natin ang lakad natin bilang Kristo. Isa puso natin ang kanyang mga salita. Dahil hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanunungkutawi sa bibig natin. Diyan tayo namumuhay bilang mga Kristiyano. This is we are walking. Amen? So next, anong sabi? Love God with all your soul.
Sabi na, so pangalawang bagay, love God with all your souls. Ito, I reflected this, love God, paano nga ba? I am seeking, nasip ko na si Lord. Sa akin sa Panginoon, tinanggap ko na siya bilang aking Diyos at tagapagligtas. How do I love God with all my soul? Sabi niya gano'n. And I interpret this, that loving God with all your souls is inano ko sa oras. No? Time is very important to us. Amen? Madalas nga tayo, dahilan natin, wala akong oras eh. Kapatid, sama ka naman sa akin. Wala kasing oras eh. Kahit ako, walang oras. Nauubusan ng oras. Di ba? Kaya sabi ko gano'n, kung mahal mo talaga ang Panginoon, love God with all your souls, bigyan mo ng oras ang Panginoon. Pagising mo sa umaga, 5, 10, 15 minutes, praying, talking to God, lahat ng hinaing mo sa buhay, lahat ng nais mo, lahat yung mga pangyayari na hindi mo nagustuhan. Panginoon, pagod na pagod ako. Kasi ganito. So makipag-usap ka sa Panginoon. Kapatid, buhay ang Diyos natin. Nakikinig siya. Magkulong ka sa kwarto. Pray. Sabi ni brother, sa akin, hindi mo na nireplyan. Pasensya ka na, nagpa-practice kasi ako. Pagising ko, hindi ko na pinapansin yung phone ko ngayon kasi gusto ko pagising ko, pray na ko kaagad. Kasi totoo naman sa totoo, hindi po pagising ko, cellphone din agad. Kaya sabi ko, hindi ko na, pagising ko, pray. So pasensya ka na, hindi na ako ngayon nagtimitingin kaagad ng cellphone. So, minsan nga, kinabukasan pa. So, pagising ko na talagang pinapanalangin ko na rin na yung consistency na dapat pagising ko, pray. Talking to God is very important. Reading the Word of God is very important. Diba? Dahil ang mga salita ng Diyos ay kinasiyahan ito ng Diyos. Diba? Para magamit sa pagtutuwid ng mga mali nating mga gawa. Para maitama ang mali nating paniniwala. Diba? Kaya, we have to read the Word of God every day. Hindi ko nire-recommend na talagang basahin mo yung chapter by chapter. Ilang verse lang, pero kung araw-araw, sa isang taon, matatapos mo yan. 1 to 2 verses every day, then pray. Napakalaki pong improvement. At tala mo na, ginagawa ko to, naisip ko, kay mami, sabi ko, sige, ako na utusan mo yung ako na utusan mong bumili ng pandesal. Sige, bakit? Ano inisip ko? Sabi ko, pag naglakad ako, lahat ng makakasalubong ko, babatiin ko. Ngingitihan ko. Sabi ko, ano kaya epekto na ito sa akin? Totoo naman. At alam mo, napakaganda na epekto. Nagiging marami kong kaibigan. Hindi ko kilala. Hi, good morning po. Napakaganda po na sabi ko, hahaba buhay ko nito. Bakit? Nagiging masaya yung puso ko. Diba? So, nakapag-exercise ka na, ang puso mo tuwan-tuwa pa. Amen? Bigyan mo ng oras ang Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na ito na nakapagpasaya sa iyo dahil minamahal mo ang Diyos ng iyong buong kaluluwa. Tandaan mo, ang kaluluwa natin ang haharap sa Diyos. Hindi yung physical body nyo, magiging maaagnas yan. Ang babalik sa iyo, sa Diyos, ay ang kaluluwa mo. So, pakainin mo siya ng pagkain na para sa Kanya. Amen? Huwag mong pakainin ng eat all you can. Walang kwenta sa Kanya yan. Pakainin mo, eat all you can, reading the Word of God, sharing the gospel. Diba? Sa akin kasi, hindi ako mahusay magsalita pero sabi ko, yung mabati ko lang yung tao, okay na yun Hello, good morning. Hi, kumusta po kayo? Sharing. Para kang namumuhay, nagliliwanag ka na nun Diba? Kaya pagkakamalan ako sobrang bait Kahit hindi. Diba? So, ito lang. Sharing his testimony. Siguro marami mag-testimony lagi dito pag lagi tayong gano'n.
testimony, kabutihan ng Diyos. Share natin. Diba? Ito, that is love God with all your soul. Amen? Next slide. Ano ba yung pangatlo natin? So, love God with all your mind. So, ito nadagdag. Kung napansin nyo kanina, comparison, wala to doon sa panahon ni Moses. Ito si Jesus Christ na. Kasi naging corrupted na yung mga utak natin. Bakit? Ito na isang napansin ko. Ngayon, dati, ang ino-honor ng mga bata, yung mga magulang. Di ba? Talagang nire-respeto tayo. Sumusunod yung mga kabataan sa magulang. Ngayon, iba na. Magulang na sumusunod sa mga anak. Di ba? Napansin nyo yun? Di ba? Mas boss na yung anak natin kaysa sa atin. Tayo na nakikinig sa kanila. So sabi ng Diyos, love God with all your mind. Sabi nila, do not conform to the pattern of this world. By renewing of our mind. Diba? Kung mali ang anak natin, ituwid natin. Diba? Sasang-ayon lang tayo kung tama at according to the Word of God. Amen? Amen po ba? Walakpakan ka natin yung Panginoon. Diba? Napakabuti po ng Diyos. Ipaglaban natin para hindi ko, sabi ng Biblia, talagang papunta tayo sa hindi magagandang bagay sa mundong ito. Kasi nga, binabago natin ang salita ng Diyos. O, hindi naman nang babago, hindi mabago, nandyan yan. Interpretasyon. Diba? Yung application. Amen? Kaya tayo po'y manatagili sa presensya. Kaya kung hindi mo naunawaan, ipanalangin mo. And God will give you wisdom. Di ba? Sabi sa Santiago, sabi ni Santiago, kapag nagkulang ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos. Dahil ang Diyos, ng siksik-liglig ng karunungan, ibibigay niya sa iyo. Amen? Amen? At ipaglaban natin yon, ang katuwiran ng Diyos, dahil hindi tayo magkakamali. So, i-rebuke natin yung ating mga anak kung talagang mali sila. Diba? Wala akong problema makinig eh. Talagang sabi ko naman, makikinig tayo. Kasi, tama lang din na makinig tayo sa kanila para nabibigyan natin sila ng oportunidad na may sailawat nila sa loobin nila. Kasi ako, na-experience ko yan eh. Nung time nang hindi pa ako talaga Kristiyano, controlling father ako. Gusto kong kontrolin yung mga anak ko. Ako masusunod. Anong kunin mong course? Ito. Ito yung gusto ko. Until one time na nakakasagupa ko yung panganay kong anak. At ang sabi niya sa akin, bakit ako nagkano? Kasi nagiging rebelde siya eh. Nagiging rebelde siya. Nagiging matigas. Sabi niya, alam mo bakit ako naging ganito? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. And that word tumatak sa isip at sa puso. Humingi ako ng karunungan sa Panginoon. At hindi ako nabigo. Amen? Hindi ako nabigo. Maganda ngayon ang relasyon namin ng mga anak ko. Nakikinig sila kahit hindi ako magsigaw, magmura o paluin sila. Nakikinig sila sa sinasabi ko. Dahil mas may respeto sila kaysa yung kinokontrol ko sila. Amen? May isipin sila, may puso din kasi sila. Pakinggan mo rin ang kanilang hinayang. Amen? At unawain natin, living a loving faith. Amen? Para sa akin, very effective. Very effective. Pag sinabi kong sa ano, pati pagbo-boyfriend, sinasangguni nila sa akin. Walang problema po, anak. Kaya lang, sa panahon ba ngayon, karapat dapat ka na mag-boyfriend. Tingnan mo yung sarili mo. You have to think. Tinuturuan mo silang mag-isip. Nandiyan sa susunod na ano din. So, yun tayo. Tingnan natin kung anong stage na yung anak na. Tatlong bagay yan eh, bilang magulang. Paano mo controlling age, pwede yan kapag bata pa. Hanggang 5 to 7 years old, pwede mo sabihin yung gusto. Pero darating yung time na dapat parang coach ka na lang. Sila na naglalaro sa buhay nila. And then, sabihan mo na lang kung tama o mali yung ginagawa nila. At darating yung time, pag nag-asawa na sila, consultant ka na lang, manahimik ka. Manahimik ka kung anumang sistema ng buhay nilang mag-asawa, manahimik ka. Magsalita ka lang kapag kinonsulta ka. Amen?
huwag mong pakialam kayo. Minsan, di ba, nagkakaroon ng gera, yung Vietnam, kasi nga, masyado tayong pakialamero. Diba? So, tingnan mo kung nasa ang stage ka. Nasa controlling time ka ba? Nasa coaching ka na lang? Or consultant ka na lang? Diba? So, ganun tayo mga Kristiyana lumakad. Na, huwag natin, marami pa rin, may asawa na yun, gusto pa natin kontrolin. Ang hirap nun. Diba? Kaya, ito tayo mga kapatid. We have to love God with all your mind. Mag-isip po tayo. Alam mo, yung pag-iisip, importante sa atin yan. Dati hindi na ako nag-iisip. Gusto ko na kasing nasa isip ko mag-retire eh. Gusto ko magpahinga, mag-relax. Pero hindi pala itong nais ng Diyos. Para ka nagkakaroon ka ng Alzheimer. Kasi hindi na napapractice yung isip mo mag-isip eh. Di ba? Isip. So, i-practice natin. Ano mang bagay na hindi mo nagagamit, namamatay. Tingnan mo yung kamay mo, itali mo. Itali mo, namatay mo. Hindi mo gagamitin. Hindi mo na maitutuwi dyan, katagalan. Magiging walang kwenta na yan. Oh! So, gamitin natin ang isip natin, gamitin natin ang katawan natin, lahat ng bagay. I-enjoy natin. Amen? I-enjoy natin. Mag-isip tayo ng mabuting bagay para sa lahat. We have to set goals. Set goals. Pag mag-aasawa ka, dapat maging mabuting akong asawa sa asawa. Magiging mabuting akong, tawag dun sa anak ng yanan. Manugang. Sa Tagalog, manugang. Magiging mabuti akong manugang. So, we have to set, paano ba? Paano ba maging mabuti? Nag-iisip ka, diba? So, yun. Iisip tayo. No? Tapos, plan. So, nagpaplano tayo. Importante yun eh. Ito, sanay na sanay magplano si Pastor Rani. Pastor Rani, nakapagtayo ka na ng bahay na walang plano? Di ba? Malaking bagay yung nagpaplano. Malaking bagay yung set ng goals. Bakit? Mayroon kang patutunguhan. Pero anong unang goals mo? You have to seek God first. And all of those things will be added unto you. Amen? So yun muna. Kung wala pa si Kristo sa puso mo, goal mo muna makilala. You pray, starting today, kung hindi mo pa nakilala ang Panginoon, manalangin ka. Panginoon, nais ko kitang makilala. Nais kitang maranasan sa buhay ko. Panalangin. That is your first goal. Then set plan. And think of the good things. And that is beneficial to all. Amen? Dapat hindi lang ikaw yung magbibinipisyo. Lahat ng makasalanan mo. Tandaan mo, serving God is serving to people. Amen? Sabi sa Mateo, di ba? Nung ginawa mo sa pinakahamak kong kapatid na ito, ay ginawa mo sa akin. So we have to think and be beneficial. Kung ano man gagawin mo, ang magbibinipisyo, lahat. Huwag kang sakim. Huwag kang selfish. So, you have to love God with all your mind. Baguhin mo na yung sistema ng pag-iisip na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Napakabuti po ng Diyos, hindi ho tayo magkakamali kapag ginawa ho natin ang mga bagay na ito. Think of good things and beneficial to all. That is beneficial. Mali yung ko. Pasensya na, hindi yan eh. Pasensya na, mali ako. So, parang ang bilis ko. Babagalan ko kaya. Tatlong bagay na tayo. Mamatay ng lobat. So, ano pa yung pang-apat natin? So, love God with all your strength. No? 1 Corinthians 10:31. Therefore, whatever you eat or drink, whatever you do, everything for the glory of God. Do it for the glory of God. Do it for the glory of God. Whatever you do it for the glory of God. So sabi dito, love God with all your strength. Ito malaking bagay sa ating bilang mga Kristiyano. Bakit ngayon, yung mga babaeng asawa,
mas masigasig magtrabaho ngayon kaysa mga kalalakyan, which is dapat ang lalaki, di ba? Nung una, di ba, lalaki ang talagang hunter, siya yung nagsisikap para mag-provide ng pamilya. Ngayon, pansin mo, babae nagtatrabaho na. Babae na marunong dumiskarte, magaling dumiskarte ngayon sa panahon yun. Bakit? Kasi nga, inabuso na, hindi na kinalimutan natin yung utos ng Diyos na ito, na love God with all your strength. Bilang pagmamahal natin sa Panginoon, gamitin natin ang lakas para mahalin ang ating asawa, ang ating pamilya. At kasama na yung kapitbahay. Isa sa sunod na verse niyan, di ba? Love your neighbors as you love yourself. Di ba? So ito tayo. Gamitin natin ang lakas na ibinigay ng Diyos sa atin. Galing sa Diyos. Di ba? Galing sa Diyos yung lakas natin. Pag-gising mo, pasalamat ka, na-restore ng Diyos yung lakas mo. Kasi mayroong hindi na nagising, wala na lakas. Di ba? May yung mga may sakit, wala na lakas. Nakita ko, nakahiga na lang, naka-wheelchair, dinutulak na, wala nang lakas. Pasalamat ka, may lakas ka pa kapatid. Gamitin mo yung lakas natin para sa kapurihan ng Diyos. Sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Gamitin mo, napakahalaga ng lakas na ito. Ito yung tool para mag-success tayo sa buhay. Amen? Ito ang kapamaraan. Napaka-importante, napakahalaga. Kaya mag-invest tayo. Bigyan natin ng oras, napakalakasin ang ating katawan. Dahil ito ang templo ng Diyos. Di ba? Kita mo, dati, nung panahon, nung kabataan ko, sa bahay, lahat yan may altar. Nakapa-experience yan na. Di ba sa bahay may altar, kaya lang may mga santos. Ngayon, iba na, no? So, purihin ng Diyos na nakakilala tayo yun, at nalaman natin kung anong tama pagsamba sa Panginoon. No? Kasi naliligaw tayo kapag mayroong imahe. Di ba? Naniniwala tayo sa imahe, hindi na sa Diyos. Ay, pinagaling ako ni San Gabriel. Kaya, yung patay, hindi na makakabalik para tulungan ka. Patay na yun eh. O isa pa may testimony ako sa inyo. Nung ako po'y talagang nagsasabong pa. Huwag niyong gayahin to ah. Kasi ganun pa ako mag-isip noon. Ganun pa ang paniniwala ko noon. Namatay yung tatay ko. Namatay yung tatay ko, di umuwi ako sa probinsya. Sabi nung kapwa ko mananabong, sabi niya, pulungan mo yung tatay mo. Kasi may magde-derby kami, may sasabong kami. Bulungan mo yung tatay mo, manalo tayo sa sabong. Tapos ginawa ko rin yun. Pero huwag siya nagayahin. Pero ganun pa ako mag-isip noon. Ganun pa. So, bumulong din ako sa tatay ko. Grabe, no? So, ginagamit natin ang mga buhay natin, ang lakas natin, ang pag-iisip natin sa mga walang petang bagay. Biro mo na isip ko, nagawa ko rin yun, naniwala din ako na bumulong doon sa tatay ko, patay na. Buti na, hindi nagsalita. Kung nagsalita, baka tumakbo ko. Talaga, so, anong kalooban ng Diyos? Magsikap tayo, gamitin natin ang lakas na ito para makapag-provide sa ating pamilya. Mapag-aral natin, mapakain natin 3 beses sa isang araw. Diba? Ito yung biyaya ng Diyos. Gamitin natin, mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga lakas. Amen? Ipagkaloob natin. Ito kasi yung inahain natin. Diba? Ito yung mga gustong ihain ng Diyos. Ito yung mga nais niya ihain natin sa Kanya. Diba? Mag-isip tayo ng mabuti. Diba? Kung magtatrabaho tayo, pagbutihan natin, isa puso natin. Kasi itong nais ng Diyos eh. Sabi ng Diyos sa Ephesians, di ba? No? Kapag ikaw ay nagtatrabaho, isipin mo, ikaw ay nagtatrabaho sa Panginoon. Di ba? Kasi pag iniisip mo, sa Diyos ako nagtatrabaho, gagawa ka ba ng papetiks-petiks na trabaho? Eh di ba pag-uusahin mo kasi para sa Panginoon to eh. Di ba? So, hindi ka mag-iisip ng ordinaryo, kaya kita mo, pinaplano yung pastor, gaganda. Pinlano yung bahay ni Pastor. Ang ganda, pagpasok, ang laki naman. Pastor, ang ganda. So, ganun, ginagamit natin ang ating mga lakas para sa kapurihan ng Diyos. Hindi sa kawalang bagay at walang kabuluhan, sabi ni Haring Solomon. Huwag
nating gawin sa mga walang kabuluhang bagay? Diba? Sa paglalasing. Diba? Sabi ko sa, sa driver ko, tingnan mo, dahil lasing ka kahapon, hindi ka nakabiyahe, talo operator talaga. Sabi ka, talo operator sa'yo. Diba? So, diba? Walang kwentang Kristiyano, tapos sasabihin na iba, diba? Anong klaseng Kristiyano to? Diba? Kasi, siyempre nag-negosyo yun. Gusto kumita ng operator mo, dahil nalasing ka, hindi ka napag-travel, may hangover. Kumatos yung utak at kakas mo dahil pinasok ng espiritu ng alak, hindi ka napagtrabaho. Walang kwenta yung araw mo. Hindi ka di ba, nahiga ka lang maghapon. Naranasan ko din nung ako yung naglalasing pa. Walang kwenta, nakahiga ka lang. Hindi, may gusto kang gawin, hindi mo magawa. Kasi, wala. Diba? Hangover. Diba? So, ano nangyayari? Di ngayon, ang misis mo, dahil walang kakainin, magsisikap. Tapos bubugbugin mo pa. Tayo dyan. Di ba? Yan pa yung lakad ng Kristiyano. Diba? Kapatid, gamitin natin ang lakas natin para sa kaibubuti ng lahat. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. Ito po ang lakad ng isang tunay na Kristiyano, yung head of state. Kasi sabi ko nga, dapat yung babae nga talaga, hindi na yan nagtatrabaho. Alam mo bakit? Nakasadisenyo sila na para mag-alaga ng anak nila. Kasi ang galing ng mga nanay mag-alaga. Totoo. Compare mo sa mga lalaki. Ako nag-alaga ako ng anak minsan. Kasi si mami minsan, 18 hours, nagtatrabaho doon sa patayan. Ako na iiwanan minsan sa bahay. Iba talaga Iba talaga sila mag-alaga compare sa akin Iba ako mag-isip, iba mag-isip si mami. Talagang pulido Talagang kaya nilang maglaba, magluto at mag-asikaso. Talagang iba yung babae. Ang galing. Tayo nga, yung binigay na lang sa atin ng Diyos, mag-provide na lang, hindi pa natin magawa. Di ba? Diba? So, ginamit natin ang lakas natin sa walang kwentang bagay. So, hindi yan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yan ang lakad ng isang Kristiyano. Amen? So, ito po ang nais ng Diyos. Love God with all your strength. Diba? Ano man ang inyong gawin, magbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon para hindi tayo naniniwala. Wala akong joke, hindi ako mahilig sa joke So, itong apat na bagay na to, ito ang pinakadakilang utos ng Diyos. Kapag ginawa natin, i-apply natin, kapatid, magiging payapa ang buhay ninyo. Magiging masaya ang tahanan ninyo. Kahit barong-barong lang yan, kapatid, maniwala po kayo. Magiging masaya yan. Magkakaroon kayo ng peace of mind sa kaloob. Walang gera. Naranasan ko talaga yan, nagwasak-wasak. Hindi ka makaipon ng gamit dahil laging wasak. Pag nag-aaway kami, liparan, papasok ako, daming kalmot, kaya naka-long sleeve ako. Sabi ng kasama, alam ko na yan, may kalmot ka, no? Ikaw? So, nalaman ko na agad, nakilala ko na agad si Kristo, hindi na ako dumaan, kaya nanghihinayang ako dun sa mga panahon na nangyayari sa buhay ko yung mga ganon. Di ba? Nandyan yung wallet ko, sweldo Nasaan? Nandiyan sa wallet ko. Sa bulsa. Tingnan mo. Wala. Ay, baka nadukutan ako. Di ba? Ginamit mo yung isip mo sa walang kwenta. Yung pala natalo ka lang sa... Ano nangyari? Kaya kulang. Kahit ang galing mo dumiskarte, kulang. Hindi ka makabayad ng kuryente. Hindi ka napuputulan ka ng tubig. Kasi, ginamit mo ang lakas mo sa walang kwentang bagay. Hindi makabuluhan, sabi ni Haring Solomon. Amen? Diba? So, itong apat na to, napaka-importante sa buhay natin bilang Kristiyano. Kaya, ito yung pinakadakilang utos. If you meditate this day and night, sabi niya sa Joshua, at masunod mo, ayon sa kalooban ng Panginoon, kapatid, you are the light and salt of this world.
maraming matutuwa sa iyo, kapatid. Higit na matutuwa ang ating Diyos. Amen? Ipaghahanda ka niya ng mansion sa langit. Amen? So, palakpakan natin ng Panginoon. Napakabuti ho ng Diyos. No? Napakabuti. So, yung pagtatapos natin, ang conclusion natin, a Christian walk is living according to God's plan, ways and will, because His love endures forever. Purihin ang Diyos. Tayo mo manalangin. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong Ama, at kami po'y kinatagpo mo, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa amin. Kaya kami maraming bonus na na-enjoy sa mundong ito. Salamat sa mga salita mo, Ama. Naway maghari ito sa aming mga puso. Ama, dinadalangin ko ang aking mga kapatid. Dinggin mo ang bawat hinaing ng taong naririto, ang buong pamilya nila. I-bless mo ang bawat isa, maging ang taong wala pa rito. Kumilos ka. Alam ko, ikaw, Ama, ay nagtatrabaho. Bigyan mo kami ng kasipagan, karunungan at kaunawaan na magamit namin sa paghahayo namin sa mundong ito. Ama, patnubayan mo ang aming magawa. I-bless mo ang aming puso at isipan. Maging ang bawat karamdaman na nasa aking mga kapit, hindi ko alam kung anong kanilang mga karamdaman, ano ang kanilang mga panalangin, Ama. Ako'y buong puso at nagpapakumbaba na malapit sa iyo. Dahil, Ama, naniniwala ako na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at nagkakaloob ng lahat ng bagay. Magang kagalingan ay nasa iyo lamang, Ama. Kaya sa iyo ko po, itinataas ang lahat ng panukalang ito. Pagpalain mo ang iglesyang ito, ang bawat ministeryo na ito, ang school, ang teachers, ang pastors, and lahat po ng aking kapatiran. Ama, salamat at aking pong hinihiling ang iyong pag-ibig sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me